Ang chapter na ito ay nagsimula sa patuloy na paglalabas ng sama ng loob ng Red na Lloyd at sinasabi nito na, kung hindi dahil kay Suho Kim ay may maayos na sana siyang buhay ngayon. At hindi sana siya magiging isang unregistered na kaluluwa. Dagdag pa nito na lahat ito ay kasalanan ni Suho Kim kaya dapat lang naayusin niya ito. Na mabilis naman na sinagot ni Suho Kim na sige, ganito na lang ang gawin natin. Tutal wala naman akong makukuha sa pagtulong ko sa'yo. Kaya ikaw enjoy mo na lang ang buhay mo at e-enjoyin ko naman ang akin. Sabi ni Suho Kim, sabay lumakad palayo. Napanganga naman si Red na Lloyd sa sinabi ng ating bida. Galit pa rin ito at tinawag pa naman loloko at walang moral ang ating bida. Kaya ayon nasapak na naman siya ni Pudong. Ha purong-puro sa pambo bully ni Pudong eh. Pero ang Red na Lloyd ay nagpatuloy sa paghikbi kaya naman napatigil sa paglalakad ang ating bida at pasimple na tiningnan si Red na Lloyd. At dito ay naisip ni Suho Kim ang mga masasayang magulang ng tunay na Lloyd Frontera. Kaya napakamot na lang sa ulo si Suho Kim, pagtapos ay dinampot nito si Red na Lloyd. At tinanong kung ano ba ang dapat gawin nito para tumigil sa kakangaw si Red na Lloyd. Pero sumagot nga lang ito na, yan ang kailangan at dapat mong alamin impostor sabi ng Red na Lloyd. Dahil doon ay pinitik tuloy siya ni Suho Kim, na ikinagalit na naman ulit ng Red na Lloyd dahil bakit ba daw siya pinitik nito. Sinabi ni Suho Kim na, yun ay dahil sa tinawag mo akong impostor. E ano naman, yun naman talaga ang totoo impostor ka. Oo alam ko pero sana alam mo din na minsan ay mas masakit pa ang katotohanan kesa sa kasinungalingan. Matapos noon ay ipinasok ito ni Lloyd sa kanyang damit at sinabi na manatili muna dito hanggang sa matapos ang kanilang construction project at pagkatapos ay hahanap siya ng paraan para matulungan niya ito. Nagrereklamo pa sana si Red na Lloyd pero biglang napatahimik ito nang makita kung sino ang mga makakasama niya sa loob ng damit ni Brown na Lloyd dahil nandun ang lahat ng summon ni Brown na Lloyd. Kaya ayon mukhang nagkaroon ng rumble sa pagitan ng mga summon ni Brown na Lloyd laban sa Red na Lloyd. Nagpatuloy na sa proyekto si Lloyd at ang unang ginawa nito ay isang road bed at pagkatapos ay nilagyan niya ito ng volcanic gravel para mas pataasin pa ang lupa at sa stage 3 naman ay naglagay siya ng mga paa ng centipede para magsilbing pagitan sa ilalagay nilang rails. At sa stage 4 ay ang pagkakabit na nila ng mga rails na ginawa ni Javier gamit ang mga balat ng centipede. At para sa stage 5 ay tinawag ni Lloyd si Pudong ang nagsilbing pison para maging siksik at tumibay palalo ang lupa. At habang pinapanood ni Lloyd si Pudong ay iniisip nito na, dahil sa hindi gawa sa latest na construction methods ang kanyang proyekto kung kaya ang bawat biyahe o paggamit dito ay para kang nagra-ride papuntang impyerno kahit nasa impyerno naman na talaga sila. Dagdag pa ni Lloyd na siguradong magsusuka ang mga magra-ride dito dahil sa alikabok at sa matinding pag-alog nito pero sinabi ni Lloyd na hindi na niya iyon problema. Maya-maya ay inutusan naman nito si Javier na ito muna ang mamahala sa mga trabahador niya habang siya ay nagsasagawa ng inspection. Mabilis naman na tumugon si Javier ng oo sa kanyang Master Lloyd. Napapasabi naman sa sarili si Red na Lloyd na anong meron sa ungas na impostor na ito. Alam ko na marami siyang trabaho, pero halos lagpas na sa isang buwan itong nagtatrabaho ng walang hinto. Kailan kaya siya magsasaya? Kailan kaya siya mag-iinom? Anong klaseng buhay ba ang gusto niyang gawin? Naguguluhan na tanong sa sarili ng Red na Lloyd. Samantala patuloy pa rin si Pudong sa kanyang ginagawa, na kung saan ay ramdam ang pagyanig sa buong paligid ng impyerno. Nang biglang may nagsasabi na siya ay natutulog pa lamang ng 20 years, sino ba ang gumagawa ng lahat ng ingay na nangyayari? Habang si Pudong ay tuloy-tuloy pa rin sa ginagawa. Hanggang sa hindi na nakapagtimpi ang nagsasalita kaya makikita na bumubula ang lawa hudyat na may lalabas mula rito. Hanggang sa nagpakita ang isang dambuhalang halimaw na lava. At sumigaw ito at sinabi na, hey, may natutulog dito, gusto nyo ba ng gulo? At dahil dito ay bad trip ang ating bida dahil sa tuwing may mga proyekto siyang itinatayo ay laging may mga ganitong problema ang nangyayari. Dahil sa galit na galit ang halimaw na lava na si Dunkleus, ay nagtakbuhan ang mga demonyo. At nagtataka kung bakit gising na ito na dapat ay 100 years pa ito na matutulog. Kaya ayon, syempre nauna na naman ang ating bida sa takbuhan. Samantala nakita ni Dunkleus ang ginagawang railroad nila Lloyd kaya sinabi nito na,
ito ba ang dahilan ng ingay? Kapag ba sinira ko to ay hihinto na rin ang pag-iingay nyo. Kaya naman winasak ni Dunkleus ang ginagawang proyekto ng ating bida. Dahil dito ay tumigil si Lloyd at tumakbo pabalik sa halimaw at tinawag niya itong halimaw na puno ng libag. At sinabi na, maaaring maging maingay ang buhay ngayon at kailanman, ang kailangan mo lang gawin ay pabayaan ito. Kaya bakit ang lakas ng loob mo na kumilos ng ganito, sabi ni Lloyd. Dahil doon ay tila mas lalong nagalit si Dunkleus at sinabi na, ano? Ikaw na nga ang mali, ikaw pa ang may ganang sigawan ako. Seryoso ka ba? Sabi ni Dunkleus. Natutuwa naman ang mga demonyo at sinasabi ng mga ito na dapat ay upakan na nito ang ating bida. Kaya dahil doon ay sinabi ni Dunkleus na, sige, ngayon tingnan natin kung sino sa atin ang unang papanaw ngayong araw. Pero si Lloyd ay gumamit ng lifeline na call a friend at tinawag si Javier. Mabilis naman na lumapit si Javier at iniutos ng galit nating bida na hati-hatiin sa maliliit na piraso ang halimaw na si Dunkleus. Pero di agad kumilos si Javier. Kaya napatanong si Lloyd kung ano pa ba ang hinihintay nito. Sinabi ni Javier na, sa tingin ko ay tayo dapat ang unang humingi ng tawad sa kanya. Dahil maliwanag na siya ang biktima sa kasong ito. Ano, biktima? Ako lang ang biktima dito at dapat lahat ng nandito ay i-consider ako at ako lang mag-isa. Sabi ng galit na si Lloyd na tila mawawasak na ang pagmumukha sa galit. Pero si Dunkleus ay biglang nagsagawa ng pag-atake. Sa lakas ay makikita na lumubog ang mga paa nito sa lupa at naging dahilan ng pagkabiyak ng ilang bahagi ng lupa dito. Mabuti na lang at nagawang makaiwas nila Javier habang hawak nito ang ating bida na nanlalaki pa ang mga mata. At pagkatapos ay agad nitong binitawan si Lloyd at sinugod si Dunkleus. Matagumpay naman na nagawa ni Javier ang kanyang atake, kung saan nahati-hati ang katawan ni Dunkleus, pero tila dahan-dahan itong nabubuo ulit. Kaya napatigil si Javier, at ayun na nga, tuluyan nang nabuo muli ang katawan ni Dunkleus. Kaya nasabi ni Lloyd sa sarili na, ang atakeng ginawa ni Javier ay hindi man lang gumana sa kalaban nila. Muli na naman na umatake si Dunkleus ng isang fire breath na pinagsasalaglang ni Javier. Habang si Lloyd naman ay nasa likod lang neto na makikitang natatarante sa pag-iwas sa mga apoy na mula sa atake ng kalaban. Pero tulad ng dati ay masaya si Javier sa tuwing nakikita na nahihirapan si Lloyd. Nagpatuloy ang bakbakan ni Javier at Dunkleus kung saan muli na naman nitong nahati-hati ang katawan ng kalaban, pero mabilis lang ulit ito na nabubuo. Kaya naman nagyayabang na si Dunkleus na wala nang sino man ang makakatalo sa kanya. Sinabi naman nito kay Javier na, kanina ay pumapanig ito sa kanya, bakit ngayon ay tuloy-tuloy ang ginagawa nitong pag-atake sa kanya? Sumagot naman si Javier na, yun ay dahil sa siya ang bodyguard ni Lloyd at isa pa kung magwawala siya dito ay maaaring masaktan maging ang ibang demonyo. Kaya sinabi ni Dunkleus na, hindi ko sasaktan ang mga demonyo kaya pwede ka na umalis. Sa kamukhang maprinsipyo ka namang tao. At ang pangit na walang prinsipyong tao na yan na pinuprotektahan mo ay nililinlang ka lang. Tila napaisip ba ng malalim si Javier? O nagpipigil lang ng tawa? Dahil sa mga sinabi ni Dunkleus, ano sa tingin nyo? Palagay naman sa comment guys. Samantala sa kabilang banda naman ay nagsalita si Red na Lloyd at sinabi nito na, tumakbo ka na. Dahil hindi mo siya kayang talunin. Dahil kailangan mo mabuhay para matulungan ako. Pero itinulak lang ito ni Lloyd pabalik sa loob ng kanyang damit. At sinabi na, ako tatakbo. Matapos na subukan at gawin ko ang lahat. Biglang natahimik si Red na Lloyd at nagtaka, at napatanong sa sarili na, di ba siya naman ang nangunguna sa pagtakbo kanina? Sinabi naman ni Lloyd na, manood kang mabuti bubuit. Ipapakita ko sa iyo ang resulta ng patuloy na pagsusumikap. Sa isip naman ni Red na Lloyd ay sinasabi nito na, kahit na umasta pa na Cole ang ating bida ay hindi pa rin magbabago ang opinyon nito para sa kanya. At makikita na hinarap na ni Lloyd si Dunkleus. Samantala sa ibang panig naman ng kanilang mundo sa nagyayelong lugar ng norte. Makikita si Draghi na nakaupo na sinasabi sa isip nito na, kailan kaya siya tatawagan ng kanyang daddy. Dahil bored na siya at namimiss na niya ang kanyang daddy. Balik naman sa impyerno kung saan umatake na si Dunkleus. Pero gumanti ng atake si Javier kaya naputol ang kamay nito. Habang si Lloyd naman ay naghahanda para gamitin ang Drenowing ni Aunt Aqueous sa kanyang kamay.
Matapos na sabihin ni Lloyd na mag-activate ito at sabihin na dalhin sa kanya si Draggy ay mabilis na gumalaw ang drawing na nagbukas ng isang portal kung nasaan si Draggy. Natuwa naman si Draggy dahil naaamoy na niya ang kanyang daddy, habang si Dunkleus naman ay nagtataka sa kanyang nakikita at pagkatapos ay bigla itong nilamig, at napansin niya na tila nagyayelo ang kanyang katawan kaya sinabi na lang nito na pababayaan niya na lang muna si Lloyd sa araw na ito at mabilis na kumaripas ng takbo. Pero sinabi ni Lloyd na hindi niya ito hahayaan na mangyari. Sabay sumigaw at tinawag nito si Draggy. Excited naman si Draggy na makita ang kanyang daddy, ganun din naman si Lloyd. At tinanong nito si Draggy kung nilalamig ba ito. At sinabi na, yung hand warmer ay balak na tumakas sabay turo nito kay Dunkleus. Kaya mabilis na hinabol ito ni Draggy sa kabinigyan ng isang malupit na yakap at natuwa si Draggy dahil sa init na nararamdaman nito. Samantalang si Dunkleus naman ay dahan-dahan na naninigas hanggang sa maging yelo na ang buong katawan niya. Tuwang-tuwa naman ang malademonyo nating bida habang papalapit at sinabi kay Draggy na umatras ito. At nagsagawa ng atake si Lloyd kung saan nagkapira-piraso ang katawan ni Draggy. Manghang-mangha naman ang mga demonyo dahil ang pinakamalakas na nilalang sa impyerno ay nagawang talunin ni Lloyd. Maging si Red na Lloyd ay di makapaniwala na matatalo ito ng ating bida. At naalala ang sinabi ni Lloyd na ito ang resulta ng kanyang walang tigil na pagtatrabaho. Dahil dito ay nasabi na lang din ito na, wala siyang maipagmamalaki kaya tinanggap niya na lang sa sarili ang paghanga sa kamangha-mangha nating bida. Pero tila nagtaka si Lloyd dahil sa muling nagsalita si Dunkleus na siya ay isang immortal. At ito nga ay muling nabuhay mula sa pagiging matigas na bato kanina. Pero ang pagkakaiba nga lang ay mas malaki na sa kanya si Lloyd. Sinabi ni Dunkleus na, maghintay lang si Lloyd ng 1,000,000 taon at ito ay babalik ng mas malaki at mas malakas para tapakan ang ating bida. Pero si Lloyd ay sinabi lang na baka patay na siya sa mga panahon na yun. Kaya hindi na ito makakaganti sa kanya pang-aasar ni Lloyd. Kaya napaiyak na lang si Dunkleus dahil dito habang si Lloyd ay patuloy ito na inaasar at pinagtatawanan habang umiiyak na tumatakbo ang kawawang si Dunkleus. Dahil doon ay nasabi na lang ng Red na Lloyd na, binabawi na nito ang paghanga niya kay Lloyd dahil hindi naman pala talaga ito nakakamangha, sa halip isa lang din itong basurang nilalang. Nag-enjoy ka ba? Subscribe na. Salamat ng marami. Yeah!